Bangag ang presidente. Mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin, mga AFP at PNP, NBI. Mali kayong lahat. Tapos sana yan, pagka si BBM sinabi, okay, hair follicle drug test tayo ngayon na, bunot ng buhok. O, sige, ito na ang buhok ko. O, kunan. O, sige, may hahawak. Kuha kayong doktor. O, ganun, tapos ang issue. Hindi, paano yung salag Rule of law. sila, hindi sila sumusunod. Mga gago Kaya nakakapika, nakakainis. Kaya hayaan mo, bista, wag mo na ano. Pares to na lang ako. Magpapawaran to, pares ako. Bababa ako talaga dyan. Bababa. Issue talaga na dapat nakitang-kita natin. One na issue na hindi umaalis is yung sisinghot ang presidente ng cocaine. Mahalaga yung issue na yon. Bangag ang presidente. Mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin, mga AFP at PNP, NBI. Mali kayong lahat. Dahil sa pinabayaan nyo yung balita na yon na hindi kayo naglalagay ng corrective na measures. Hindi yung bibirahin ninyo yung nagsasalita about it, titirahin nyo yung unang lumabas yan, kalamaharli ka, titirahin nyo, kakasuhan ninyo, putang ina. Sorry na naman, ayoko na magmure. Sorry na naman kasi, why shoot the messenger? Tapos sana yan, pagka si BBM sinabi, okay, hair follicle drug test tayo ngayon na, bunot ng buhok. O, sige, ito na ang buhok ko. O, kunan. O, sige, may hahawak. Kuha kayong doktor. O, ganun, tapos ang issue. Hindi, paano yung salag Ano kinalaman niya sa public trust? Ulul, anong kinalaman sa public trust? Hindi ka ba hunghang? Talagang may kinalaman ng pagkakadroga sa public trust. Yun yang sabihin mo kunyari, yung chief of staff mo, bangag. Sabihin mo yung defense secretary mo, bangag. Yung DILG mo, bangag. O kaya yung NBI mo, bangag. Yung Supreme Court mo, bangag. Di ba issue yun? Lalo na ikaw, presidente, bangag. Hindi pwede na yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga matataas, kahit nga empleo, kahit nga janitor nga, bangag, delikado kung manaksak yan, di ba? Kung magdakaw yan. Kaya nga, it is an important issue. It has everything to do, something to do, and everything to do about public trust. Hinalal ka ng taong bayan, 31 million. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa gobyerno, appointed. Dahil sa nagtrabaho sila, nandyan sila, pero any hint na yung tao ay nagsasyabu, iniimbestigahan. At pagka nalaman na guilty, tanggal, automatic. Bakit kayo nagpapaimbestiga sa mga PNP? Meron pa kayong mass resignation ng gago. Mga ulul. Gagaguhin nyo kami, ha? Nag-mass resignation kayo sa PNP. Colonel to General. Ilan yun? 900 ba yun? 900 ba yun? 953 ba yun? Ganun ba karami mga Colonel tsaka General? 200,000 yung PNP So, nagpa-resign kayo on the premise of lilinisin ninyo yung kung sino dyan ang involved sa droga. Presidente, hindi nyo kayang pag-resignin. Hindi nyo kayang, Mr. President, magpa-drug test ka na. Anong klaseng law enforcement tayo na kung pagdating sa mas mataas sa iyo, takot kayo? Hindi, we are just upholding the Constitution. We are following the chain of command. Bullshit. Kaya mamaya ayusin ko yon. At saka we are apolitical. Hindi kami kumikiling. Duterte at BBM, Bangayan, wala kami dyan. Ganon. Wala kayo dyan. Pues, pagka umabot yan sa 2028 at nalaman natin bangkarote ang bansa natin, meron kayong kinalaman dyan. Kasi meron kayong oportunidad na ituwid ang mali. Itama ang mali. Tapos kakasuhan ako ngayon ng
inciting to sedition. Mga ulul, inciting to sedition kuno. Alam nyo, Attorney Jose, Mista, wag na kaya tayong mag-submit ng explanation. Wag na. Hayaan mo, kamas-kamasin mo na yan. Wag na tayo mag-submit ng explanation, ng affidavit, counter-affidavit. Hayaan mong maaresto ko. Kasi lumalagay tayo sa tama. Lumalagay tayo sa batas na gusto nilang sumunod tayo. Sa rules of court, sa rule of law. Hindi sila sumusunod. Mga gago eh. Kaya nakakapika, nakakainis. Ay, hayaan mo, Mista, wag mo na paresto na lang ako. Magpapawaran to, pares ako. Bababa ako talaga dyan. Bababa ako dyan sa San Basinampa. Kung saan korte yan. Sa DOJ ba? Bababa ako dyan. Hindi na ako magsabit ng wag na, ng affidavit. Utang sasabit ka eh. Kakasuhan ka rin naman eh. Anong klase yan? Ano na yan? Planado na eh. Planchado na eh. Lahat ng kalaban nila, ginaganyan nila. Kaya, wag na lang. Hintay, kunyari sila, meron silang sumusunod sila sa batas, kunwari, no? Tignan nyo, Tapos, ooperan ako na tumakas. Hindi naman gago yan, mga yan eh. Tuwan-tuwa, sana tumakas, sana magtago. Tarantado kayo. Ulul kayo. So, ang pinakamaganda yan, Attorney Jose, at mga tumawag na mga kaibigan at mga sa kabilang panig na nag-o-offer ng tulong sa akin. Wag na! Tinanggihan ko nga eh. Pati pera, tinanggihan ko. Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Wag mo tayo mag-submit ng counter affidavit. Ba't pa ako maniniwala dyan sa batas? Kayo nga ang putang ninyo, kayo, lagtaran ng ginagawa niyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw, abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Mista, wag na tayo mag-submit ng wag na tayo mag-submit ng counter affidavit. Hayaan mo mag-issue sila ng warrant of arrest. Pagka-issue nila ng warrant of arrest, nandun ako, pupunta ako doon. Paresto ako. Putragis kayo. Hayop kayo. Gusto niyo akong respetuhin yung batas ninyo? Batas namin yan eh. Batas yan ng taong bayan. Kayo ang hindi rumerespeto. Sinira ninyo, binaboy ninyo eh. No? Hayop kayo. Tangina nyo. Tignan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo. Hayop kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Ay, nako. Pumanik lang ako para mag-birthday. Siguro hanggang hanggang Valentine's. Ay, kailan ba yung February Revolution? 22? O, pwede. 15, 16. Baba ako ng 20. Tingnan ko kung mag-rally pa yung mga tao. Kung mag-rally pa yung tao, kung wala, hindi na. Pagka nag-rally tao sa mga February Revolution na yan, na aagawin na naman sigurado ng Malacanang yung lugar, wala na kayong pagkakataon na mag-rally, mga kababayan. So ako, nakakulong na ako noon. Kasi kung kailan ba lumitaw yung yung asunto, yung kaso. So may 15 days ako. Lumitaw yata ng 29. O 30 plus 14. O mga February 13, ganon. O may warrant of arrest ako. Basta warrant of arrest ko, baba ako. No? Pagka monitoring mo na lang, Bok. Ayoko na mag-submit ng ng affidavit na yan eh. Ani ko yun. Kung meron ng kagad desisyon na nag-aabang. What's the point? Ang nakakaasar kasi, sila, binabiolate yung konstitusyon natin na pagka lawak-lawak
yung pinag-usapan namin ni Commander Metran, ano, lawak-lawak ng mula umpisa hanggang sa, ano, ang daming violation sa konstitusyon. Ang daming violation. And here they are. Sila pa ngayon nagpapa-implement ng konstitusyon. Sila nagpapa-implement ng batas. Kaya nga, you have to end. Kayo lahat, you have to end. Nakakainis kayo. Bahala na taong bayan sa inyo. Bahala na langit sa inyo. As far as I'm concerned, ikulong nyo ako. Gusto nyo akong ikulong. Sino matakot sa inyo. Pero pagka umikot ang gulong, ay, tagal naman ng mga kababayan natin mag-unite. Ay, siya nga pala. Okay. Napapansin ko kasi, nung nasa Manila ako, kwento-kwento, daming usapan, mga FGF commander, mga civilian, mga profesional, mga matatalino. Meron din mga civilian na mga, ewan ko kung saan kumukuha ng utak yun eh. kulang sa, magmani nga kayo, kumain kayo ng maraming mani, food for the brain, no? Magmani kayo ng marami. Ang ano doon, maraming Pilipino nagsasalita, hindi man lang alam kung ano yung ganap na nangyayari. You see, this is all happening because you have a set of officials, government officials, who do not care about the people. But they pretend that they care about the people. Kunwari lang na we are going to help you sa health ninyo, sa pamumuhay ninyo, kaya may ayuda sa ano nyo, daily life ninyo. We are interested. Pero kung titignan nyo on the overall, wala silang kapaki-paki. Kasi habang silang tumutulong, nagbubulsa sila, nagnanakaw din. Kaya nga, yun ang mali eh. So,